Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers natin at ang mga bago po nating viewers ni Gemini. Tingnan po natin ngayon kung ano yung message para sa'yo, para sa buwan ng Disyembre. Getting to know each other. Yan. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Okay, so ito yung sinasabi na dapat magkakilala muna tayong dalawa. No? Mas mabuti yung mas kilala natin ang isa't isa ng mabuti kasi yun yung nagpapatibay at nagpapalalim ng ating relationship. Mas pagkilala mo na yung tao, mas kampante ka eh. No? You get to decide easily kung talagang itong tao na to ay para sa'yo. O siya na talaga yung perfect match para sa'yo. Tingnan natin sa tarot kung ano yung message. We have the 8 of Swords, the 10 of Wands, the Sun, the 3 of Cups, and the 2 of Wands. Bottom niya is the 6 of Swords. Now, of course, in 6 of Swords natin, Gemini is really wanting to reach a place that is, kung gabay, matahimik, peaceful, na maayos, no? Maging maayos nyo itong relationship. Something na talagang makakapag-usap kayo ng tahimik at lahat nung katotohanan o yung honesty would come in. Na talagang kung gaba open yung ano nyo, yung conversation nyo sa isa't isa. Something na talagang malalim. Totoo. No? Kasi yung nakaraan, hindi ka sure eh, no? With the 8 of Swords. Kung gaba parang maraming hindi mo nakikita, may mga alinlangan, no? Things you're not sure about. Or you refuse to know. Things na hindi pa alam. Kung gaba parang akala mo na napag-usapan na o nasabi na o kung gaba kampante ka na alam mo na to but hindi pa pala. Kung gaba kulang pa nakilalanin ko yung tao. Okay, kasi yung problema is the 10 of Wands. Na overburden na yung person mo. Kung gaba hindi niya na nakayanan. At sobrang, kung gaba mabigat na sa kanyang kalooban,
kailangan niya ng isa-isang magsalita o ilabas kung ano may nasa kanyang saloobin. Things, kung gawa maybe things have been kept, kept secret. Hindi mailabas lahat. Kaya ang kailangan is really to let the person know, no? Para maging masaya yung inyong relationship, maging successful, is of course, yung labas mo, no? Be truthful, be happy, be open, like a child, no? Yung tipong wala kang hino-hold back. Sige lang, salita ka lang, sabihin mo sa akin lahat. O ipakita mo kung sino ka talaga. We all have that child in us. Pakita mo kung paano ka pag minsan na feeling mo gusto mo maging bata. Normal lang naman yon. And let that person see who you really are. At makikita mo rin kung anong magiging reaction niya. Diba? Kung paano kanya tatanggapin. At ganoon din siya sa'yo. Paano mo tatanggapin kung pinakita ng person mo yung kanyang childlike attitude? O whatever yung gusto niyang ipakita sa'yo. Kasi, ano yan kung gaba, when it comes to getting to know each other, it comes in stages. Hindi mo naman talaga makikilala isang tao ng isang araw, 2 linggo, 3 buwan, 1 taon. No. Kulang lahat yan. Yung iba nga, kasal na't lahat-lahat. Minsan, doon pa lang nila naiintindihan no, nakikilala yung person nila And sometimes, hindi pa nga. Meron rin pa ng tinatago pa pala. Because there was a lack of communication. Kaya hindi na pag-usapan, hindi na alam. But if you're given that opportunity na makilala yung person on a deeper level, gawin nyo. O gawin mo. Kasi yun yung mag-aano dahil kung nakikilala mo na siya, mas lalalim yung relationship. Of course, this is the fact na may gusto ko talaga sa kanya, no? I mean, yung kung gaba may candidate to na pwede ko i-consider na maging kami. Hindi mo naman bibigyan ng panahon o oras o effort yung tao na hindi mo feel, hindi mo gusto. Diba? Binibigyan mo ng effort lang talaga yung taong nakikita mo na pwede na to. Pero kailangan kilalanin ko pa. O gusto ko talaga siya, pero gusto ko pa siya mas makilala. So, yun, di ba? And of course, yung intention is, paano natin makikilala isa't isa? You go on a date, di ba? You mingle with their friends and your friends. Sila yung mga katulong sa'yo para mas makilala pa tong tao na to. Siyempre, pag kayong dalawa lang, normally, pinapakita niya yung best niya. Pero pag kasama ibang tao, dun lumalabas talaga yung tunay na ugali. So, you need other people to help you know this person. Diba? And, of course, the outcome is after you have that parang ample time to know each other, then you make the decision kung talagang siya na ba yung nararapat para sa'yo. And that would be the right process para gawin. No, if you want to be in a really serious relationship. No? Talagang kilalanin mo muna mabuti yung person na to. Bago ka gumawa ng kahit na ano. O bago mo ibigay yung pagmamahal, ang iyong atensyon. No? Now, tingnan natin. Bakit andito yung 8 of Swords?
We have the Six of Swords, the Ten of Pentacles, and the Ace of Swords. Bottom niya is the Queen of Wands. So, ano yung hindi mo nakikita? What is it that you are, that you don't know? O parang hindi ka pa sure na, possible na talagang maging maayos yung relationship, that this person is the one that would lead you to this Ten of Pentacles. And itong tao na to is really nasa more of really telling the truth, being honest, and andito siya sa yung pagsasabi ng katotohanan. Okay? So, yun yung hindi mo pa nakikita kasi maybe because hindi mo pa masyadong kilala, or you're not given that parang premonition or gut feel na hindi mo nakikita pa na itong tao na to ang magbibigay sa iyo ng Ten of Pentacles, na siya yung magiging kasama mo panghabang buhay. You will be having a family with this person. No, na talagang siya yung pangmatagalan, yung pang forever, yung tipong ganon. Bakit andito yung Ten of Wands? We have the Empress, the Ten of Cups, and the Knight of Cups. Bottom niya, Page of Wands. Bakit naging problem ito? Bakit naging pakiramdam mo na burden ka? Maybe you see your person to be somebody na mas mataas yung, alam mo yun, yung kung gaba parang high standard person, maybe masyadong abundant to a point na maybe your person felt na hindi niya kaya ibigay ito sa'yo, no? That's maybe yun yung nararamdaman ko Gemini. Because nakikita ka niya to be somebody na like the Empress, no? Yung sabi ko nga high standard. Somebody na andun, yung maayos, no? Na talagang high maintenance, yung tipong high maintenance na babae o lalaki na pakiramdam niya na baka hindi niya mabigay yung kaligayahan na yon, yung Ten of Cups, na yung ono-offer niyang pagmamahal hindi enough. Kaya nakita niya na baka maging burden lang ito, pabigat lang ito. Andun yung doubt no? Yung nag-aalinlangan siya kasi maybe yung tingin niya sa sarili niya, hindi siya capable to provide this sa'yo, Gemini. Kasi mataas ang tingin niya sa'yo no? Talagang tinitingala ka niya. Ang tingin niya sa'yo is the Empress. Kung gaba itong person mo, syempre, kung hindi naman siya ganong, if there will be some, sabihin natin may mga limitasyon tayo sa buhay. It could be financial, it could be maybe in terms of yung education, stuff like that, no? Siyempre nakakadagdag yun sa insecurities. And maybe compared to you na mas maayos yung naging buhay mo, mas mataas yung pag-aralan mo, or mas maganda yung work mo, nakaka-insecure. To a point na nakikita niya na hindi, ano to sa akin. Parang I'm being forced to really step up and meet itong expectations mo towards your person. Hanggang ba napipressure siya? Now, but andito yung Three of Cups.
we have the Ace of Wands, the Chariot, and the Page of Pentacles. Bottom niya is the King of Wands. Okay, so yung sinasabi natin dito na you go on a date para mas makilala mo pa yung person, and you ask your friends to go, di ba? Yung friends mo, friends niya, para makita mo, mas makilala mo pa siya. It's really telling you na, para makita mo yung level of passion niya. And kung paano siya mag-move forward, no? In terms of whatever endeavor, kung ano yung gagawin niya sa kanyang buhay. Yung gusto mo makilala kasi na, paano to pag kumilos pa ganito yung sitwasyon. And with the Page of Pentacles, of course, yung pagiging, how solid this person is, how would I feel na ganun bang kasecure ako dito sa tao na to? Kasi, gusto ko makita na he's very passionate and he can actually move, yung moving forward na talagang he makes decision like this one. Kaya, ang nangyayari, talagang tinitignan mo, you're really looking into this person's deeper personality na para mas maintindihan mo pa kung ito nga yung tao na tamang-tama para sa'yo. Bakit andito yung Two of Wands? We have the Eight of Wands, the Page of Cups, and the Tower. Bottom niya is the King of Cups. So, yung nagiging advice sa'yo, of course, is, o yung magiging outcome, but once you get to know the person, is you will be able to make that decision na sure ka na talaga sa pagdedesisyon mo kung ito man taong to tama para sa akin, because you made a lot of communication, no? Nag-usap kayo. Nag-usap talaga you open yourself and your person open up din sa'yo. There was an offer of love that was stated o pinakita o sinabi. And that would change everything. No? With the Tower. Kung parang nga makagawa ka ng ganitong desisyon, something very concrete, kailangan magkaroon ng a lot of communication, and there is that initial offer of love para makita mo kung talagang this person is the one for you. Okay? Kasi, syempre, yung process natin to get to know each other, marami ka kasi madidiscover dyan eh. Diba? Na parang, pagdating pala sa ganito, parang hindi kami okay. Pero pagdating sa ganito, compatible kami. We have a lot of fun. Okay kami dito. Marami ka madidiscover. So, it's really a matter of you making that decision na ito na ba tao na to? Kaya kailangan maraming pag-uusap. Maraming kung gaba pagkakataon para kilalanin siya mabuti. Hindi lang once, twice, but many times or many opportunities. And of course, huwag mong kakalimutan kung talagang sincere yung pagsasabi niya ng kanyang love sa'yo. Yung intention niya para sa'yo. Okay? Tingnan natin kung ano yung gusto niya sabihin. I remember every detail of that day. I wonder if you are happy without me. And I want to tell you how I feel. Exactly, di ba? Gusto niya paalam sa'yo kung ano nararamdaman niya talaga. Kaya nga kailangan maraming pag-uusap. That's why it is important that you get to know each other. Kasi, ayan gusto niya malaman kung masaya ka kahit wala siya. Or maybe, what makes you happy? Is it with him or her?
or without him or her? Yun yung mga tanong eh. Paano mo malalaman yun? Of course, if you constantly talk to this person, you constantly try to find out things. Di ba? You question kung ano na. And of course, you want to tell exactly kung ano nararamdaman mo para sa kanya. So, yun yung mag-ano dun eh. Di ba? Yun yung mag-i-start. Okay, so I hope nakatulong ito sa iyo, Gemini. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.